will praise Him with you, Lord El Shaddai. Hallelujah. We praise and glorify your holy name, Jesus Christ. You are the King of Kings and the Lord of Lords. At ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nagpahiram ng buhay at lahat-lahat sa amin. Wala po kaming pagmamayari, Lord. Ikaw ang may-ari, kami katiwala mo lang. Kaya wala kaming naipagmamalaki sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, na sa gabi nito'y kumilos ka ng may kalakasan sa ika-39 na anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito. Dalangin po namin na sundan mo ng iyong himala, tandaan, kababalaghan, ang mensaheng ating pagsasalunan. At nawa po, Panginoon, dumating sa bawat puso, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, Panginoon, ang mensaheng nagpapagaling. Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully, kasama po ang iyong mga awit. At pagpalain silang lahat ng parishioners, the member of the congregation, Lord God, at nalain kong puruin ang kalwalatian mo ang lugar na ito, mag-hari ka sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
2, 1 Corinthians chapter 2 verse 4, pakinggan niyo po ito. Sabi niya, 1 Corinthians chapter 2, mula po sa talatang 2. Sabi po roon ng banal na aklat, mga kapatid Kristo, na ang mga tao na di nagtataglay ng Espiritu ng Diyos para sa kanila'y kahangalan ito. Pinagtatawanan tayo ng mundo sa mga ginagawa natin. Pero sa mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, para sa atin, ito'y ating kapangyarihan. Ang hina. Grabe po ang palakpak nyo sa Panginoon. Sa inyo ang nais gumaling. Nais gumaling. Ako ang hina. Grabe. Sisigaw nyo pala parang hindi gagaling. Sino sa inyo ang nais gumaling? Huwag lumakas, tsak yun. Ito po'y healing message. Sabi nyo, healing message. Kanya lang minsan, yung iba hindi na nakikinig, ayun ang kung sa ano yung final. Kaya ang title sa ating programa, Healing Message. Kaya pag kayo'y nakinig, always remember that faith is coming by hearing, and hearing by the Word of God. At ang pananampalataya nagiging dahilan kung bakit ang tao ay gumagaling. Without faith, you cannot please our God. And without faith, we cannot receive God's promises. Hindi natin tatanggapin ang mga pangako ng Diyos kapag wala tayong pananampalataya. Kaya makinig po kayo. Maraming Katoliko ang natangay ng iba dahil hindi nakikinig. Sabi ni Propeta Hosea 4:6, people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Kapag tayo mang salita ng Diyos, madali kang matangay. Madali kang mapaliwala sa mga maling aral. Subalit kung tayo may kaalaman dahil tayo nakikinig, tinitiyak ko sa inyo, kahit maraming bagyo ang dumating, mananatili kang tapat sa paglilingkod kay El Shaddai. Ang palakpak na yan, siya may magpapalay na sa loob. Proverbs chapter 4, makinig kayo, huwag kayong mahinig kasi maiksi lang po ito. Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Pakinggan nyo. My son, pay attention. Sabi nyo, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For thy are life, those who find them, and heal it to a man's whole body. Sa Tagalog po, aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Ano daw po yung pakinggan mabuti? Salita ng Diyos. Pakinggan daw natin mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, good health, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Let's welcome the Holy Spirit in our life. Welcome Holy Spirit. Nasa inyong mga prayer request.
presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water. You're the living water. Never drying fountain. Comforter and counselor. Take complete control. Nasa mga kamay. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water. You're the living water. Never drying fountain. Comforter and counselor. Take complete control. You're the living water. You're the living water. Never done like fountain. Comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Amen. Fill us with your power. Live inside of me. Now let's feel the presence of God, and I believe He's moving to you so that your prayer request may become answered. The power of God move in you. Sapagkat ginagawa niyo pa lang ang prayer request na yan, iniisip niyo pa lang, nakahanda na ang katugunan ng Diyos. You claim it by the power of the Holy Spirit. And I know, Lord, may ginagawa ka na po. Answer prayer na po kami. At dalayan ko, Panginoon, lahat ng aming naisulat o di man nasulat, nandun man sa aming isipan at puso. It's by faith, Lord, dahil sa aming pagsampalataya sa iyo, naniniwala po kami na kaming lahat ay answered prayer. Diningin sa iyong kalaman, Panginoon, ang mga alay at handog. At umaasa kami, Lord, ito'y masamyo na alay para sa iyo. At umaasa kami sa iyong pangako na ibabalik mo ng iba yung pagpapala ang mga alay at handog, siksik, liglig at umaapaw. Sa iba't ibang paraan, Panginoon, tatanggapin namin ito. Hindi lamang sa pera o pinansyal, kundi sa iba't ibang paraan, Panginoon. Kaya dinangin na po namin na kami lahat ay tagumpay na. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot? Let us give thanks with a grateful heart to Jesus. Habang kinukulekta po, ibaba niyo na po yung mga bagay ko. Ang may tatang kamay
concerned to your response. Yun po, ang Diyos po ay gustong-gusto niya tumutugon tayo. Lalo na kapag Holy Eucharist, na hindi tayo tumutugon, gusto ng Diyos tayo tumutugon, yung response ng bawat tao. Kaya uulitin ko po sapagkat sayang po, kapag po kayo hindi tumutugon, baka umuwi kayong bigo. Ayaw ko po kayong mabigo. Kaya ulitin ko po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. May nakita pa rin po akong mga kailangan na hindi nagbukas ang bibig. Sayang. Baka kung saan pa po kayo galing, ay sayang po yung blessing upon blessing, healing upon healing, the promise of the Lord to those who gather in His name. 2 or 3 gathered in His name, Jesus said that I am in the midst of them. Nandun ako sa kanyang kalagitnaan kapag may nagtitipon sa kanyang pangalan. Kaya dito na po ang huli kong bahagi sa inyo para makita ko kung sumasagot lahat. Yan, kasi po minsan kapag hindi tayo sumasagot, kaya tayo tumatanda agad. Handa na po kayo. Ako po, 69 years old na, pero sabi nung iba parang 39. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil sumagot na kayong lahat, answered prayer na kayo. Okay, our topic, sabi po nito, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Sabi roon sa ating binasa, may saan tayo po'y inaari ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi ng Panginoon, may saan. Inaari tayo ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi niya, pay attention. Ibig sabihin, sa ganito mga pagtitipon, lalo na sa banal na misa, ay kayo'y laging pay attention. Sabi ko dun sa isang brother, ano bang ibig sabihin ng pay attention? Magbabayad ka, tapos tatayo ka ng maayos. Ibig sabihin po ng pay attention, makinig na mabuti. Pay attention, it means to say, hindi lang napakinggan, kundi pinakikinggan. Dahil kapag pinakikinggan mo ang aral at mensahe ng Diyos, ito'y papasok sa kaloob-looban ng iyong pagkatao. Ma-absorb mo yon. At yung power na yon ang kikilo sa iyong katawan para ika'y gumaling. Hindi alam po talaga yung palapag ng mga siguro. Kasi ang salita ng Diyos, buhay. Sabi ng Hebreo chapter 4 verse 12, the Word of God is alive and active. Salita ng Diyos buhay at mabisa. Mabisa po ang salita ng Diyos kaysa sa lusartan. Mas masarap maintenance ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, kagaya ng tabak na tigabilay talim. Tumatakot sa mga kasukasuhan, sa mga buto, sa mga utak ng tao, at tatahunan ng alaman ang mga iniisip natin. Kaya pag pinakinggan nyo yung salita ng Diyos, pay attention, sabi ron, yung power na yun, dadaloy sa atin. So pay attention to what I say. Listen closely. Pag sinabing listen closely, pakinggan mong mabuti. Di ba yun ang utos ng Diyos yung gospel ni Sunday? Hear, O Israel! Pakinggan! Brother, hindi naman kami mga Israelita. We are the new Israelites at the present time. Sapagkat ang lahat ng mga Israelita ay pinalaya ng Diyos at tayo rin ay pinalaya ng Diyos. Kaya tayo ang espiritual na mga Israelita. Ang hina.
mabuti ang salita ng Diyos. Listen closely to my word, sabi ng Diyos. Hindi yung ang pinakikinggan. Oy, Mare! Anong tumama? Umaga pa naman. Kalimutan nyo na yun, no? Do not conform any longer to the pattern of this world. I observe, makinig kayo, I observe, no? I observe na every time na ako'y na-assign dito sa Kalamba, lagi pong yung boses ko nagkakaganon. Kasi po, may espiritistang tumalo ngayon. Magtatawas. So, sa demonyo po yung magtatawas. Kung kayo may nagtatawas, i-ano nyo na yan, i-renounce. Itakwil. Renounce it. That is not for God. Hindi sa Diyos yan. Kaya sa pangalan ni Jesus, ginawawalang bisa ko ang power mo because greater is Jesus who is in me than he is Satan who is in the world. Lumuwag na. Purihin ang Panginoon. Purihin si Lord. So, kasi I observe that every time, no? Kasi hanggang nandiyan yan, hindi tinatalikdan yung gawa ng kaaway, makakadistract yun. Dahil yung trabaho ng Diablo, to distract, to kill, to destroy. Kaya sabi ng Bible, pay attention, listen closely, keep them within your heart. Ingatan sa puso ang lahat ng napapakinggan. Because our heart is our reservoir, sabihin nyo. Reservoir. Ano ba ang reservoir? Yung dam. Yung pinagmumulan ng tubig. Reservoir. Hindi po reservoir. Reservoir. Yung po yun. Yung istaka ng mga tubig na kung saan pumupunta sa mga tubo patungo ng tahanan natin, ang puso natin, istaka ng salita ng Diyos, ang tubig ng buhay patungo sa bawat biyay ng ating katawan upang gumaling ang katawan natin. Pag ang nakaistak sa puso natin ay hindi tubig ng buhay, delikado po yun. Kaya mahalaga sa doon, for thy are life. Ang salita ng Diyos ay buhay. For thy are life to those who find them, sa lahat daw na makasusumpong nito, ay magiging good health ang isang tao. Sabi ron, those who find them and heal to a man's whole body. Nagpapagaling sa buong katawan ng isang tao ang salita ng Diyos. Sa Biblia, makinig kayo, sa Biblia, Diyos ang nagsabi, Exodus 15 verse 26. Sabi ni Yahweh, I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling, sabi ni Yahweh. Kung kayo ay tatalima sa akin ng 100%, kung susundin niyo ang aking mga utos wholeheartedly, buong puso, sabi niya, hindi ko na ipadadala sa inyo ang anumang uri ng sakit na pinadala ko sa Ehipto. Sabi ni Yahweh, ako ang Diyos na manggagawa. Amen. Amen. Ang Diyos ay nagpapagaling. God uses instrument. Ang Diyos ay gumagamit
ng instrumento. And the first instrument of God is the doctors. Ang mga doktor, hindi po ang espiritista. Ang espiritista, gamit ng demonyo. According to the book of Leviticus. So the instrument of God to heal people are doctors. Kaya hindi masama kayo'y magpatingin sa doktor. But bago kayo magpatingin sa doktor, sabi ni St. Paul, in everything you do, put God first. Kailangan, bago ka pumunta sa mga bagay na yun, uunahin mo ang Diyos sapagkat siya ang nagwika, I am the God that healeth thee. The second instrument of God are those people who were baptized. Mga taong nabautismuhan. Mark chapter 16. From verse 15 to the following verses. Sabi ng Biblia, makinig kayo. Dito ang tingin. Huwag kayo paagaw sa demonyo. Sabi ng Mark chapter 16. From verse 15 to the following verses. At silang nanalig at sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya niya ay magtataglay na ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Tumampagtan sila ng ahas, hindi sila maaano, symbolizing Satan ng ahas. Uminom ng lason, it symbolizing sin. Hindi sila maaano. At ang sino man anya na mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling! Instrument of God, if you want to receive healing and deliverance, the doctors, the people who were baptized, faithfully believe in the Lord Jesus Christ. And sabi ni Jesus, kapag ang doktor ay nagresita, kailangan mong inumin. At ang resita para sa lahat ay ang makapangyarihang salita ng Diyos. The Word of God. The Word of God. The Word of God. Ano ito ba? Kaya huwag nakakalimutan. People of God, you must have your own Bible. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, dinidilihin niyo yun araw at gabi. Sipin mo araw at gabi. Ang inuutos ng Diyos sa atin para tayo laging good health, walang sakit at nagiging tagumpay. Sabi kay Joshua chapter 1 verse 8, huwag mo kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dinidilihin mo yun araw at gabi upang malaman mo lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Sino sa inyo gusto guminhawa? Kapag may sakit pa, maginhawa. Giginhawa ka at magtatagumpay. Gagaling ka, lalakas ka, magtatagumpay ka, magiging successful ka sa buhay mo. Hindi mo na babalikan pa yung dati-dati mga buhay na nagtitil-til ka ng asin. Yan ang sikrito sinasabi ng Bible. Ang nagpapagaling salita ng Diyos, ang nagpapagaling ay Diyos. Instrumento yung mga doktor at ang mga faithful
servant of God who were baptized and faithfully served God and faithfully believe wholeheartedly unto Jesus. Amen? May mga Kristiyano na, Katoliko Kristiyano, pagkatapos, pag nagkasakit, takbo agad ko sa Espiritista, sa matatawas. Ha? Huwag po tayong maging tulad ng sinabi sa mga ngaral o kay Prophet Daniel yata yun, mga ngaral kay Daniel sa mga tumandang walang tinandaan o matatandang walang pinagkatandaan. Dapat ang mga tao tumatanda na may natatandaan at ang natatandaan ay ang aral ni Kristo na siyang magiging daan at katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Tapos kami na kahit nais tumalim. Hindi ba kayo magaling? Magaling na. Amen? Magaling na. Okay. Sabi po naman na aklat, healing is the bringing about of a state of physical or spiritual health. Kasi po ang spiritual sickness, yan po ang nagmamanifest sa ating physical. Kaya nagkakasakit yung physical body, it's because may sakit yung loob. May sakit yung spiritual. Kailangan gumaling. Kailangan lumaya. Nung Sabado may lumapit sa akin, tinignan ko, magandang itsura niya. Kanya lang, hindi mo na ma-recognize yung ganda kasi payak na. Kasi siya po ay halos pakit pa. Pakiramdam niya, nakapaligid na tao sa kanya, lahat galit sa kanya. Pakiramdam lang niya yun. At pakiramdam niya na laging may bumubulong sa kanya na hindi magandang mga salita. In other words, mayroon na siyang yung tinatawag na yun yung sakit ng yung nakatulala ka. Anxieties. Kasi ang anxiety, mga kapatid, kapag ikaw ay stress, nai-stress ka, kasi problematika, asthmatika, walang atika, stress ka. At because you are fully stress mga kapatid, ang nagiging ay meron ka ng anxieties. Hindi ka na makakatulog noon. Kaya mangangayayat ka. At mararamdaman mo na yun na halos lahat ng tao galit sa'yo at pakiramdam mo. Na halos ang narinig mo para may bumubulong sa'yo na ikaw ay masama, na ikaw ay pangit, na ikaw ay wapo. Ganun po yun. Kaya sabi nung in-apply ko yung tinatawag life coaching. Hindi po counseling. Kasi ang counseling, minsan, bigay agad tayo ng payo. Life coaching, you need to listen, pakinggan mo. Alam mo, kapag nakikinig ka at pinakikinggan mo ang taong gano'n, yun po ang nagpapagaling sa kanya. Kasi wala ng taong makinig sa mga taong stress, sa mga taong may anxieties,
walang tao makinig sa kanila. Kaya lalong lumalala. Kaya sa inyong pakikinig ngayon, at nakikinig kayo, patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, mararamdaman mo, unti-unti, gumagaling ka, lumalaya ka, nawawala ang stress mo sa buhay. Lahat ang pumapalakpak yung power ni Lord lang sa kanila. At sa almost magwa 1 hour siguro o 30 minutes na makikinig ko sa Kanya, saka ako nagtanong sa Kanya. Kasi life coaching focus on questioning, pagtatanong, question and answer. Kung ano yung ipapayo mo galing sa sagot niya, kung ano yung sagot niya sa itatanong mo sa Kanya, at lumabas ang mga problema. Ganun po yun. Pagkatapos namin mag-usap, daming problema lumabas. At yung sinabi ko sa inyo, sa Kanya, kung ano yung sinabi niya. Kaya nung matapos kami, malayang-malaya, yung di ma-recognize na beauty, na-recognize dahil gumanda ang aura ng kanyang mukha. Marami sa atin, mukhang 80 anyos, pero ang edad pa lang, 38 pa lang. Eh bakit? Kasi nga, yung sabi ng Panginoon, yung heavy load, yung nabibigatan tayo ng mabibigat na problema at suliranin sa buhay. We neglected what God said that listen to me. Come to me, all of you who are heavily laden and burdened. Nakakalimutan natin yun. Kaya minsan, problematika, ang bata-bata mo pa, pero mukhang matanda ka na. Yung buhok mo, hindi mo na masuklay-suklay. Yung iba naman matanda na, sobra naman ang pagpapaganda, hindi na mukhang ganun siya, kasi naging mukhang Barbidal. Brothers and sisters, mahalaga ang pakikinig. Mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Joshua chapter 1 verse 8, huwag ninyong kaliligtaang basahin. That's why Catholic Christians, mga kapatid, we must have our own Bible. Magkaroon ka ng sarili mong Biblia. Huwag ka nang umasa pa na maghihingi ka. Kaya mo mang bumili ng cellphone na napakamahal, Biblia pa kaya na wala pang 200 piso. Diba? Nabibili nyo kahon-kahon na lusartan, 50 milligram, 100 milligrams, magkano? Siguro maabot na mga 1,000 plus. Maintenance nyo yun. Nag-maintain. Pero lagi naman may sakit. Hindi ko sinasabing masama yun. Hindi ko sinasabing huwag na yun. I said, ang point ko dyan, in everything you do, put God first. At ang inutos niya, makinig at mag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat ang salita ng Diyos, ang spiritual na gamot natin sa araw-araw. Huwag natin kalilimutan, huwag natin sasayangin. Bumili ka ng Biblia. Amen. 30 minutes na lang. Okay. So anong sabi ng banal na kasulatan? Makinig kayo. Always remember that God is the author of healing. What I said before in Exodus 15 verse 26, na siya ang Diyos na nagpapagaling. Ang general aspect of healing, para tayo gumaling, always remember, sabi nyo remember,
Ulitin nyo. Laksan nyo pa. Sabi sa atin ng mga ngaral, remember me. Oh, remember me. Ecclesiastes chapter 12. Remember for the rest of your life. Sabi sa Tagalog, kahit hindi naiintindihan, naiintindihan niyo ba? Minsan hindi ko rin maintindihan. Sabi ko sa Tagalog, alalahanin niyo ako. Oh, alalahanin mo ako. Alalahanin mo. Hiram ang buhay mo. Sabi naman, alalahanin mo siya sa panahon na ikaw ay kabataan. Alalahanin mo siya sa panahon na ikaw ay nakakalakad pa. Na wala ka bang saklay, wala ka pa sa wheelchair. Alalahanin mo siya sa panahon na kumpleto pa ang ngipin mo. Masahin niyo sa mga karal, alalahanin mo siya sa panahon na kaya mo pang magbitbit ng mabibigat na bagay. Alalahanin mo ang Diyos. Kailan mo siya alalahanin? Ha? Eh, buti kung pagmatanda ka na, maalala mo pa, kung may Alzheimer ka na. Di mo na maalala kung ano nga, pangalan mo, di mo na makakilala. Pati asawa mo, nakalimutan mo na. Sino ka ba? Nakakalungkot naman yung mag-asawa ka, hindi mo alam. Sino ka ba? Di ba? Kaya mahalaga sa panahon na kayo'y may magandang pag-iisipan, alalahanin natin ang Diyos. Makinig at magbasa, pag-aralan ang salita ng Panginoon. Amen. So when we speak of heaven, healing, request for healing, pwede nating hilingin. Si Propeta o si Haring Hezekiah, hiniling niya na dagdagan pa ang kanyang buhay, extension. Nagkasakit si Haring Hezekiah. Sabi ni Propeta Isaiah, mamamatay ka na. Pero anong ginawa ni Propeta ni Haring Hezekiah? Yung pinasusulat sa 2 Kings chapter 20, verse 1 to 11. Ginawa po niya, lumuhod siya sa pader at nagdasal, umiyak. Ipinaalala sa Diyos kung ano ang kabutihang ginawa niya, ang tapat niyang paglilingkod sa Calamba City, Laguna. Ipinaalala. Kaya huwag niyong kalilimutan yung inyong mga paglilingkod at pagpapagal. Pagdating na kayo ay medyo dumadala sa matinding paghihirap, magdasal, humarap sa Diyos at sabihin ng Panginoon, gaano ako nagtiis at naghihirap, naglingkod sa iyo, na kahit na po wala nang attender, ay diyan pa rin po ako. Kahit wala na pong mag-support sa akin, nahihirapan na po ako. Pero ngayon po, tulungan mo ako. Alam mo, sabi po, ni Yahweh, kinausap si Propeta Isaiah at dalawang sinabi, puntahan si Haring Hezekiah at sabihin, hindi pa siya mamamatay, bibigyan ko siya 15 years extension ng kanyang buhay. Na-extend. Gusto niya ng extension. Ha? Bakit mamamatay na ba kayo? Binigyan ng extension si Haring Hezekiah kasi mamamatay na. Kung mamamatay na siya, kung pwedeng magbago yung
yung decision ng Diyos. Sa ikabubuti natin lahat dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So anong ginawa? Kumaling. At mula noon, sa extension ng kanyang buhay, naglingkod siya ng buong katapatan. Healing is the result of discipleship. Tayo nagdi-discipleship every time you attend the fellowship, nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag sinabing discipleship, to be a disciplined followers of Christ. This disciple, disciplined people of God. Kaya ang kagalingan, it is a result of discipleship. Kaya pag kayo laging dumadalo, natututo tayo sa ating pakikinig. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At dahil sa ating pakikinig na ito, naitutuwid natin yung ating pagkakamali. At dahil tayo natutuwid ang pagkakamali, kahit pangit yung nagsasalita, sabi mo, guwapo talaga. Guwapo talaga. Purihin ang Panginoon. Okay. Amen. Ang kailangan namin nakita pa ako inaantok na. Ito na po ang sasabihin ko sa inyo. Finally! discipleship. Nakinig si Bartimaeus na bulag. At dahil siya'y nag-ingay, tulad dating maingay, hindi natinag. Nakuha niya ang atensyon ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, malapitin niyo rito siya.
at tinapit nila si Bartimaeus. At ang sabi roon ng verse 52, sinabi ni Jesus kay Bartimaeus, makaalis ka na, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya. Sabi mo sa iyong katabi, makaalis ka na, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya. Amen? Okay. So, napakalaga nun. Ha? Dahil siya'y nakinig. Ang kagalingan niya ay na-receive niya because of the result of discipleship, always listening to the Word of God. A true disciples of Christ have time to listen to the Word, have time to study the Word. Amen? And finally, sabi ng Bible, pakinggan niyo po, healing is a result of praise. Kapag kayo sa halip na malungkot, sa halip na problema, sa halip katamaran, ang pagpunta ng simbahan, ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay naghahatid ng kagalingan. Si Silas at si Paul, noong panahon yun sa Pilipos, nang sila'y mabilanggo, paano sila nakalaya? Dahil sa pagpupuri ng matindi sa Panginoon. Amen. Yung mga tao, pag may sakit, tinatamaran na magpuri sa Diyos. Pag tinatamaran mo ang pagpupuri sa Diyos, ikamamatay mo na yung sakit. Sa Acts chapter 3, verse 8 to 9, mayroon itong isang tumpok na nakaupo sa tabi ng simbahan ng kalambak. Namamalimos lagi. Patay ang sahod. Lumpo kasi. Pero po, sabi ni St. Peter, ng mga alagad ng Panginoon, halo sa lumpo, silver and gold I have none. Ito at pinat pala ako, sabi sa Pedro. Pero may higit akong ibibigay sa inyo. Sabi niya. At ang sabi ng lingkod ng Diyos, in the name of Jesus Christ of Nazareth, get up! Hindi pa rin tumayo. Sabi ni Jesus, get up! Hindi pa rin tumatayo. Mabigat ang puwit. Sabi ng Panginoon, get up! At biglang tumayo. At alam nyo, ang ginawa niya, itinaas ang kamay. Itinaas ang kamay. At ang sabi doon sa Acts chapter 3, sabi, silver and gold I have none. Ay, hindi alam na ba yun? Di ba? Ayan. Alam ba na eh? Nagsasayaw po yung fruto. Saan ko mali? Saan tayo masayaw? In the name of Jesus Christ of Nazareth, now is and God. Silver and gold I have none, but since I have you by name, in the name of Jesus Christ of Nazareth, my son and God. Ayan, gusto nyo nang gumaling. Ako po, nung ako'y tawagin ni Lord, ang dami kong sakit, enlargement of the heart, rheumatic heart disease, mayroon pong hepatitis, may ulcer, may spot sa baga, ang dami. Pero po nang ako'y magpuri at magpasalamat sa Diyos sa isang Life in the Spirit seminar, na ako'y tumalo at inupan ko sa Panginoon ang buhay ko, lahat ng karamdaman ko mula noon, na ang isang bulate raw ay pag pumirma ay patay na ako dahil payat na ako. Sabi ko, salamat naman sa Lord, hindi po merma. Kasi yung bulate pala illiterate, hindi marunong pumirma.
Kaya nagpasalamat po ako. So kung pumirma po yung patay na ako. Ha? Kaya po, pagkatapos po ng praise and worship, pagpupuri at pagsambat, pag-aalay ko ng buhay sa Panginoon, lahat ng sakit na yun ay pinagaling ng Diyos. Kaya ngayon, relax po ang inyong mga kamay. Mataas na mataas sabi ng Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At mula po ngayon, tulungan mo po ako. Ako po'y nakinig. Tinanggap ko po ang iyong aral. At mula ngayon, inaakit ko po ang kagalingan at ititiklara ko po ang goodness ni God. The goodness of God. Declare the goodness of God. Hallelujah. Raise up your hand. Your goodness. I love you, Lord. Raise up and feel the goodness of the Lord. You have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Raise up your hand and let's pause for a minute. Listen to the voice of God from the bottom of your heart. In the midst of our silence, God speaks. Nangungusap ang Diyos sa atin. Magtiwala ka sa tinig ng Diyos na iyong narinig sa puso mo. Magtiwala ka sa Kanya. Dahil sa ingay ng mundo, di natin marinig ang tinig ng Diyos. Because we don't have time to listen. We don't have time to keep quiet. That's why in the midst of our silence, God now speaks to you. And He heals you right now. Pinagagaling ka ngayon. Pinalalaya. Magtiwala ka. Magtiwala ka. That there is healing happening to you. Because the power of God is moving. Deklara natin ang awitin patungkol sa Espiritu Santo. Hallelujah. Yes.
Lord, your healer. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, your healer. You send your word and heal your sick. You are the Lord, my healer. Now the instrument, and I pray to God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, may the power of the Holy Spirit tanggapin nyo ang kagalingan. Receive the healing power of God right now. It's by your faith that you receive power. It's by your feeling and emotion that you receive the presence of God. Receive. Receive. Be healed. Be healed. Receive Jesus. Receive healing. Receive deliverance in Jesus' name. Now, lay your hands upon your head. As I said before, the instrument of God are those people who were baptized and people who are faithfully serving the Lord and faithfully believing in the name of Jesus. Father in heaven, may your authority and in the power of your name, natin po kami mga nabaptize. Ang mga kamay ko po ang napatong sa mga ulo ng bawat isa. Dahil kami mga pinaupistuhan mo. Kaya Panginoon, inaangkin po namin na taglay ang kapangyarihan by your authority and power. Pinapalayas ko ngayon anumang uri ng sakit at karamdaman. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, I rebuke you, Satan. Get out! Go! 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 Get out! Go to the lake of fire! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! And Father, we pray to cover us with your precious blood. Make us holy. Make us worthy in every day in our lives, Lord. Take over, Holy Spirit, always in our heart as your temple. And let your power always be with us. We thank you so much, Lord, and we bring you back all the glory, honor, praises, and thanks in Jesus' name. And everybody say, taas ang inyong mga kamay at inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Once again. Inhale. Exhale. Magaling na kayong lahat. Sabihin mo ngayon, I am healed. I am strong. I am rich. I am good health. I am more than conqueror. No one can defeat me because Jesus Christ is in me. Okay, palakpakan si Lord. Wala kayo. Ang tao kaya hindi nawawala ng sakit kasi bukang bibig. Diba madalas sinasabi ng servant leader, life and death is on the tip of our tongue. Ang ating buhay at kamatayan ay sa dulo ng dila natin nakasalalay. Pati yung ating takbo ng pamumuhay. Kapag umibig mo lagi ang hirap ng buhay, talaga maghihirap ka habang panahon. Pag umibig mo may sakit ka, hindi ka nagagaling. Kaya mula ngayon, pinagaling kayo ng Diyos. Kung paano ako naging 69 years old, good health, walang sakit, hindi ko iniisip na ako'y nagkakasakit. Pag may nararamdaman ako,
pinapatong ko agad yung kamay ko, Jesus name, get out! Lumalayas. Use your power and authority as Jesus imparted unto us. Gamitin nyo. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Ako'y laging kasama nyo hanggang katapusan sa linggo. Ang hina. So, kung kasama nyo ang Diyos, this coming November 1, walang makikisama sa mga Halloween party. Sabi mo nyo yun. Encourage your children, encourage your family to wear yung same mga damit ng santo, hindi damit ng demonyo. Ang lahat na nag-Halloween party, nagko-costume ng sa mga demonyo, binibigyan nyo ng kaluguran ang diablo. Pinupuri nyo, you worship Satan when you enjoying of your party, Halloween. Hindi ang teaching ng Katoliko, teaching ng demonyo yan. Okay? Okay? Yung mga may edad na makikipag-Halloween party, matatandang walang tinandaan. Kaya magising po tayong lahat, kaya tayo pinutuligsa. Hindi po sa Katolikong turo yan. Sinasabi sa amin, isingin nyo naman sa preaching nyo ngayon, dahil November 1 sa Friday. Dahil maraming Katoliko, alam nila, hindi tama yung pero ginagawa nila. Ba't ganyan ang tingin nyo sa akin, sister? Okay? Handa na kayo tumanggap ng bonus? Lahat ng pinagaling, ipatutuo nyo na kayo pinagaling na, ha? Hindi tayo nag-lehan kasi wala nang time. Marami pa kayong raffle. Rarapon nyo pa. Kaya ako po'y uuwi na. Kasi bukas may pasok pa kami. Nag-aaral pa kami sa CDW. Tapos na ako mag-aral. Kaya nag-aaral pa ulit kami. Pero matatapos na po kami by December. Susunod na po yung mga local preacher na yan. Sila na po ang susunod. Okay? Kaya handa na po kayo tumanggap. Ang ihahagis ko sa inyo 3 bonus. Ang sasabihin nyo, pamilya ko, mahal ko. Tapos pangalawang hagis ko, mga anak ko, bahagi ng pamilya ko. At pangatlo, laging uunahin ko ang aking pamilya. Tatlong bonus yan. Kung anong inisip nyo, unang isisigaw nyo ano? Okay. May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Father pa lang po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito na ang unang bonus. Sigaw nyo na! Pangalawa, anong sisigaw nyo? Anak ko, bahagi ng pamilya ko. Okay, ito na. Pangalawa! At ang pangatlo ay pamilya ko, unahin ko. Okay? Hindi yung may pamilya ka na, may pamilya ka pang iba. Masama yun. Pag may pamilya ka na, huwag ka nang magpapamilya pa ng iba. Kawawa yung mga anak nyo. Amen. Andiyan si Brother Chris ko. Siya ang isa sa ng pamilya ko na. Ito na! Pangatlo